Good morning mga kalakatan, mga ka-agri. Ngayong araw po gusto ko lang ipakita sa inyo yung ating finished work kahapon. Kasi po nakapagtanim po tayo ng 190 ka puno na na-transplanted nating bagong lakatan sa ating expansion din sa taas. Yung mga suckers po ay galing rin dito sa mga nag-uumpisa nitong magbubunga. At saka galing na rin din sa may second expansion natin. Nag-sacrificial na naman po tayo. Kasi pag naghihintay po tayo na ma-harvest muna ito, kunan talaga ng maraming suckers. Pero siyempre po, yung mga nagbubunga na talaga hindi natin kinunan. Yung mga hindi pa talaga pwedeng magbunga, kinunan natin ng suckers. Kasi po, pag hintayin pa natin yan, 3 months pa yan eh. Kung na-transfer natin kaagad ngayon, after 3 months, buhay na siya. Maganda na yung tubo kaysa maghintay pa talaga tayo kasi napakatagal pa ng 3 months po bago transfer, bago malaking bagay na po kasi yung 3 months kasi oras, panahon yung hinahabol natin. Kaya dito po yung ating last na expansion area na tamnan na po natin lahat hanggang dun sa dulo. Mula na rin dyan sa ating unang tinanim yung ating mga kinuwang mga suckers. Karamihan po na mga kinuha nating pangtanim dito ay mga pepper suckers at saka mga sword leaf suckers lang po. Talaga. Gaya po nito. Yan po. Pepper suckers maliliit. Yan po. Pinersa na talaga ang matamnan lahat-lahat dito. Kaysa naman po magde-dry na naman itong ating taniman. Kasi pag hindi po natanim yung kaagad dahil umulan po ng masyadong malakas nung 3 araw nagkalipas. Yan po, nagsitubuan na naman yung mga damo. Grabe na po yung mga seedlings ng tumubo sa paligid. Pag hindi na po natamnan ito, bibiglayin lang itong magiging makapal na naman yung damo, mga ka-agri. So kaya pinilit na talaga natin na matapos na matamnan ito kahapon. Para naman po bago kumapal masyado na yung damo, natanim na yan at natubo na po yan, mga ka-agri. At sayang kasi may moisture sa lupa. Pag hindi tayo nakapagtanim ngayon, paghintayin pa natin, baka bago tayo makapagtanim na after 3 months pa po talaga, bago ba magkaroon na naman ng malakas na ulan. Kaya tamang-tama po, may moisture po talaga yung lupa. May moisture po talaga. So napakalaki ng chance na talagang tutubo po sila. Lalo na po pag mayroon pa extended na mga ulan-ulan, pag ito ay nabasa pa ulit, nako, napaka okay po. Talagang mabubuhay po talaga yung ating mga itinanim na bagong saging dito sa ating last na area ng expansion dito po, nakatabi ng una nating tinanim. Ito po yung mataas, made in sucker na to. So napaka-timely. Hinahabol natin yung mayroon pang moisture sa lupa talaga na okay. So yun po, of course, naintindihan na natin, hindi na tayo makakapaghanap ng napakagandang bunga doon sa mga ilalim na magbubunga pa lang kasi may bawas na yung roots. Meron na naman siyang iniindang stress. Pero dahil tawag doon, mayroon pang enough na tubig, okay lang. Pero hindi na po tayo maghahanap na yung ibang kinuna natin ng mga suckers dyan ay aabot po ng 100% yung expectation natin sa mga bunga. Pero of course po, yung may mga nakabaging na, hindi natin binibawasan talaga yung suckers sa ilalim. Ito dalawa lang naman, papaakitin na lang itong dalawang follower kasi medyo maluwag po dito sa taas. Itong iba, gaya po nito, ito yung magiging next follower. Ito ay puputulin na lang natin sa mga susunod na araw if ever na hindi na talaga kailangan. Yun po, mga ka-agri. Yun nga, dahil ito ay natamnan na lahat dito hanggang dito sa dulo, medyo makakapagpahinga na tayo ng masyadong matawag dun, masakit sa katawan na ginawa natin nung isang araw. So today po ay wala tayong gagawin, magre-rest lang muna tayo. Hindi muna tayo gagawa ng mga mabibigat. Mayroon pa sana tayong hakutin doon ng mga goat manure. Pero dahil masyadong masakit yung katawan natin sa puspusang trabaho noong nagdaang araw, ay relax muna ngayon. Bukas na natin gagawin. Magpapabalik muna tayo ng lakas ng katawan.
kahit isang araw lang para yun magiging kondisyon na naman tayo, kasi mahirap na magkasakit tayo. Kasi kahapon kala ko tamaan ako ng trangkaso. Ang ganda ng papaya ko. Ayan po, hanggang dito na sa dulo talaga, may tanim na talaga. So ito ay mission accomplished na itong area na ito, mga ka-agree. Ito yung una, doon yung pangalawa, doon yung pangatlo, ito yung pang-apat, ito na po yung pang-lima. So kaya ang sinabi natin dati, parang ano na ito, parang continuous na po ito, na pag nag-umpisang makapag-harvest dyan, continuous po, harvest hanggang papunta na po dito, parang magiging rotational na po. At baka within this year ay makapag-expand pa tayo dun sa kabila. Pag makapag fencing tayo ng bago dun na talagang hindi papasukin ng mga kambing. Ito po ay naka-integrate pa sa atin mga napier grass dito. Sabi nilang Milona, daming tanglad. Konti lang, ilang puno na yung tanglad dun. Pero mostly na ito ay mga napier grass ito. Naka-integrate dito kasi nga yung dumi ng kambing ginagawa nating pang abono dito, at saka yung napier grass, dahon ng saging, yun naman yung kinukumpay natin. Hindi pa na naubos. Yun naman yung kinukumpay natin sa ating mga kambing. So yun po, nag-share po tayo sa inyo yung araw ng ating accomplishment po ng nagdaang araw kahapon, na ito ay nasa 190 ka puno yung itinanim dito. At hopefully makapagbunga po ito before the end of the year. Kaso lang nasa March na tayo. Pag ito ay gusto kong pabungahin within this year, dapat ipagtumubo ito. Talagang puspusan ito sa sa fertilizer, at saka tawag dun, talagang bibiglain mo sa fertilizer, at saka hindi siya ma-stress sa tubig para dire-diretso yung paglaki. Within 7 months magbubunga siya. Ngayon pa ay March, April, May, June, July, August, September. Pwede siyang magbunga sa September or October. Pag nakapagbunga siya ng October, November, December, January, mga mid of January po, pwede siyang ma-harvest. Ito yung bagong tanim. Yun yung bilang natin. Pag napalaki ng tama, pag napalaki natin ng gusto. Pero pag hindi, ayan, 2026 pa tayo makaka-harvest dito. Yan po katagal. Pero pag set up tayo ng early dito, at saka napagbigyan ng mga need nila, wow, mayroong white bird dumaan. Maabot po natin yun kung bigyan tayo ng tamang tawag doon, pagkakataon ng Panginoon. So balik tayo dito sa loob. Ito na po yung ating mga pinagkukunan kahapon ng mga dito, ng mga pantanim kahapon ito. Kaya po dito nakapagkuha tayo dito. Malapit na itong magbunga. Kaya sabi ko, yan, yung magiging bunga nito, imbis na 100% expectation, nasa 80% na lang, kasi kinuna na naman dyan ang bago, kaya may stress na naman siya. Hindi kaya dito, hindi nakunan, medyo okay yan. Dapat sana mga ganito pa lang siya kalaki pag may lumabas ng suckers. Ito kasi nasa 5 months old pa lang, okay pa, 6 months old. Pero pag nag 7 month old, nako, kaya po ito, medyo may stress na yan sa bunga niya. Pero ito okay pa, ito makaka-recover pa ito. Maliit itong puno niya, kasi ito ay replacement lang. Nakunan ng dito kahapon ng isang sucker sa ilalim. Kaya po nito, malaki itong puno, magbubunga na. Nakunan ko ng dalawa. So expectation natin dito, yung bunga na talagang hindi na tayo makapag-abot ng yung lumabas na nga bunga. May bunga na nga pala Ba't ko ito nakuna ng suckers kahapon? Dalawa pa naman. Palabas na sana yung bunga. Sayang, hindi ko nakita na palabas yung bunga nito Ayan po, may stress na yan. So pwedeng bunga niyan hindi masyadong malaki. Hindi ko nakita Sabi ko pag mayroon ng palabas na bunga, hindi ko kukunan ng suckers Sorry. Yan po yung tinatawag na sacrificial po talaga. Kasi pag hinintay pa natin ng 3 months bago ito makuha yung niya, suckers niya, napakatagal po ng 3 months. Yung 3 months na transfer doon, sabi ko nga, marami na siyang dahon, malaki na. So humahabol po tayo sa panahon. Pero yan, walang talo yan. Pag nabuo yung bunga niyan, okay lang yan, kahit na 80%, 70% lang.
yung expectation natin dyan. At least po, yung suckers na kinuha dyan, dalawa, pag binigyan natin ng presyo yan at bibilihin pa natin, nasa 40 pesos pa bawat isa. 80 pesos na yun, yung dalawa. So walang talo. Pag yan nagkabunga, okay na. At ibang mga suckers dyan, pag naibenta yan balang araw, pera pa rin. So yun po mga ka-agri, kailangan mag-sacrificial planting po talaga tayo. So yun yung ating gustong i-share sa inyo ngayong araw, yung ating expansion area dun sa taas, yung accomplishment po natin nung isang araw. So dito wala na tayong gagawin pang sacrificial. Hintay na lang tayo talaga dito sa mga bunga niya, at saka magtatanim na po tayo. At saka kung mayroon pa tayong expansion na kukuha ng mga suckers dito, para dun sa kabila malamang dito ay nakapag-harvest na po talaga. So pag na-harvest na, kaya po ito may bunga yan. Nakunan ko pa ng isang suckers dito kahapon pero medyo palabas. Kaya hindi masyado itong stress. Pero pag masyadong malapit sa puno yun, nakapagbigay ng stress talaga. So mga kaagi, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po. Sana kayo nakapagbigay tayo ng encouragement. Pero pag kayo po ay walang tawag doon, walang experience sa pagtatanim ng lakatan, huwag yung pong gawin itong mga ginagawa ko na magsasacrificial na rin kayo. Kasi baka imbis na gaganda yung mga tanim ninyo, ay lalong sasama yung magiging kondisyon ng inyong tanim. Huwag nyo pong sundin pag wala po kayong experience pa na medyo ano sa pagtatanim ng lakatan. Sayang po, sayang po. Masisira yung ating taniman pag hindi natin alam kung paano ito i-manage after na nakunan po ng suckers po sa ilalim. Till here, God bless us all. Ito na po yung ating lakatan sa ngayon mga ka-agri.